Kilat News Updates. Mga balita ngayon, dating taga-suporta ng rebelde sumuko at nagbunyag ng taguan ng pampasabog. Dalawang Chinese arestado sa pagdadala ng scamming gadgets sa Bulacan. Pasig Congressional Candidate Christian Sia disqualified dahil sa bastos na biro laban sa solo parents. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Sumuko ang isang dating supporter ng disbanded Mobile Regional Guerrilla Unit, Western Mindanao Regional Party Committee o MRGUW-MRPC at nagbunyag ng taguan ng mga pampasabog sa Barangay Sikagad, Bayog, Zamboanga del Sur, Kamakailan. Sa tulong ng 53rd Infantry Battalion at Bayog Police, matagumpay na na-recover ang 10 rifle grenades at 11 40mm grenade ammunition na inilibing malapit sa tirahan ng sumukong supporter. Anya, iniwan ito ng grupo noong sila'y nagkubli sa lugar. Nagpanumpa siya ng katapatan sa pamahalaan sa harap ni Mayor Celso Matias, ang chairman ng Bayog MTF LCAC. Ayon kay Lieutenant Colonel Rolando Vargas Jr., ang hakbang ay tagumpay ng kooperasyon ng LGU, pulis at militar. Ito'y malinaw na mensahe ng pag-asa at kapayapaan, anya, habang muling nananawagan sa iba pang taga-suporta ng rebeldeng grupo na magbalik loob na. Arestado ng pinagsanib na puwersa ng CIDG, AFP, PNP at PAOK ang dalawang Chinese dahil sa pagbibitbit ng International Mobile Subscriber Identity o IMSI catcher at cell site simulator sa Baliwag, Bulacan kahapon. Ang IMSI catcher ay ginagamit umano sa pagmamatsyag sa mga komunikasyon sa mobile phone at madalas ginagamit sa mga text scams. Ayon sa mga otoridad, na-monitor ang dalawa matapos alukin ng kapwa nila Chinese na maglagay ng IMSI catcher sa kanilang sasakyan sa halagang 8,000 pesos. Nakatakda ng kasuhan ng dalawang Chinese ng Immigration Laws, Cybercrime Prevention Act of 2012 at posible pang humarap sa deportation procedures. Disqualified na si Christian Sia, ang kandidato sa pagkakongresista ng Pasig City matapos ang kanyang kontrobersyal na biro sa single mothers na tinawag ng Commission on Election o COMELEC bilang bastos, labag sa batas at salungat sa patas na kampanya. Ayon sa resolusyon ng COMELEC 2nd Division na inilabas ngayong Huwebes, ang mga pahayag ni Sia ay hindi naaayon sa pamantayan ng mga nagnanais maglingkod sa publiko. Public office demands better and the people deserves no less, ayon sa poll body. Si Sia ay naging viral sa social media matapos ang lumabas na video nang sinabihan niyang minsan sa isang taon ng mga solo parent na babae na nireregla pa ay pwedeng sumiping ho sa akin. Dahil dito, naghain ng reklamo ang Solo Parents Party List batay sa paglabag sa Fair Elections Act o Republic Act 9006. Sa kanyang paliwanag, sinabi ni Sia na ang kanyang joke ay inilabas sa konteksto at saklaw ng kanyang freedom of speech, ngunit hindi ito kinatigan ng COMELEC. Para sa Kidlat News Channel, ito si Jai Reyes, nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.